Network Entertainment. Tsaka ang sinasabi nga ni James Caraan na I'm sure kilala nyo rin at updated din kayo na toy collector na siya ngayon. Sabi niya mula nung naging trabaho yung stand-up comedy, wala na siyang hobby. So nag-turn siya to toys. Ako naman, nung pandemic, sakto, nagigitara ako ngayon. How many guitars do I have? Too many. Ang dami kong gitara, hindi mo na ako nagja-jam. Hindi mo na akong gigig sa labas, bedroom musician lang. Tapos yung musikerong legit na sinasabi ko, mag-jam ka. Pero alam mo yun, may sense din maging hobbyist eh. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, another solo episode. Bill Burr Monday Morning Podcast style. Philippines. Bill Burr ng Pilipinas. Joke lang. Ang topic ko ngayon ay tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo. Ay, nakapagod din. Sobrang thankful ko. Meron akong episode na absolute mega best gutom. At saka yung episode ko about being thankful. Pero tuloy-tuloy, I think, ito yung pinakamaraming ginawa naming series of shows dahil kay Red Oliero na pinuduce itong Absolute Best of Comedy Manila. Absolute Mega Best of Comedy Manila Tour. Nagsimula kami, i-recap nga natin, Green Hills, Alabang, Makati, Baguio, Cebu, Singapore, Australia, Encore sa Metro Manila. Walong big shows. Grabe. Sobrang 10,000 hours, diba? Sabi nga ng libro, pag 10,000 hours ka sa isang bagay, gagaling ka. 40 minutes ako ng 30 minutes ako ng 40 minutes, 1 hour special. So feeling ko gumagaling na talaga ako lalo sa stand-up. So sobrang thankful ko sa mga show, sa mga nanonood. Pero yun yung mahirap. Unlike banda, na kunwari, kantahin mo yung hits mo paulit-ulit, ikaw yung magsasawa eh. Pero yung crowd hindi. Ang stand-up, kailangan laging bagong jokes. Hindi man lagi, no? Pero kailangan meron kang bagong jokes. Kailangan i-twist mo yung jokes mo. Lagyan mo ng new punchlines. Ang tawag doon tag sa stand-up comedy. May episode ako niyan sa podcast, Stand-up Comedy Lingo. Pakinggan nyo rin yun. It's very nice. May tag yung mga jokes mo, i-rewrite mo, i-update mo yung reference. Kunyari, Alice Go dati, nakatakas na si Alice Go. Sino na yung bagong pogo dito? Yung mga ganun. Duterte joke, magiging Marcos joke. Yung Lenny joke, magiging Risa joke. Alam mo yun? I-rewrite mo, kailangan mayroon kang bago. So, yung 8 shows na yan, plus yung Music Museum, nakakatuyo siya. So, parang tuyong-tuyo na yung utak ko. Yun yung delikado na mayroong mental block, writer's block. Kasi ang pinaka-common nga na tinatanong sa amin, paano mo naiisip yung jokes mo? Pag nagre-reklamo talaga eh. Yun ang, may episode din ako na may philosophy of joke making or something. May joke writing philosophy. Negative matter turns into positive energy. Ganun lagi. Pag maganda yung shows, at pagod na ako sa kakaisip ng stand-up. Kaya nga yung leisure ko ay panonood ng non-comedy related eh. Bihira na ako manood ng stand-up comedy ngayon unless may mga bago yung Juggernauts. Pinakabago na siguro na pinanood ko si Shane Gillis. Unless may mga bago sina Chris Rock. Hindi na ako masyado nagko-consume ng or even mga sitcom. Hindi eh. Gitara. Mga nalulunod na diver sa TikTok, mga natatrap na caver sa TikTok. Yan ang pinapanood ko. Tragedy. Kailangan ko ng tragedy para magka-break sa comedy. Alam mo yun? Yun ang ginagawa ko. Kasi nakakatuyo din. May writer's block. So, nakaka-excite pero at the same time daunting, intimidating na ito yung special ko nung lumabas yung Live at Last. May special ako noon na maraming political kasi kakatapos ng eleksyon, and then yung bago ko was about road rage, like yun yung pinaka nag-hit, yung Wigo jokes, and then ano ba yung next? Ang bago ko palang na joke ngayon, which okay na rin, about China. Kasi sasaupin na tayo ng China, so meron akong bagong China jokes. Tapos binalik ko dati yung medyo racist Chinese joke na hindi gumagana dati. Ngayon gumagana dahil
may mas license na tayo maging racist dahil sinasakop na tayo quote-unquote. Hindi ko pinopromote sinasabi ko lang mas receptive na yung tao kasi nasa underdog situation na tayo ngayon. Nasa underdog perception tayo na may mga pogo, sinasakop tayo ng China, West Philippine Sea, so mas naging receptive sa Chinese jokes. May mga na-resurrect akong jokes. So meron akong China jokes. At saka meron akong isang napa-stupid na joke pa lang sa GCash. Sasabihin ko na, para on record na, ito poor man's copyright. Kasi sa GCash, di ba, yung may mga asterisk, hindi buo yung pangalan dun eh. Kunyari, Victor Anastasio, di ba? So minsan may mga mababasa ka dun na nakakatawa eh. Pop John Paul. Parang, wow! Magsasend ako ng GCash kay Pop John Paul. Adolf Hitler, mga ganon, yung naka-asterisk, yun pala yung bago kong joke eh. So nakakatuyo din, parang si Red nga natutuyo na rin, sabi niya, gumawa ba tayo ng joke writing group sa email? Ewan ko, sa akin hindi gumagana yung ganon, mas talaga eh, pag nag-hangout ako with comedians, siguro kailangan naming mas tumambay at mas mag-note down ng mga ginod. Dati ganon ako eh, basta may joke, na-note down ko agad yan, pero miski sa mga absolute mega best tour namin, wala. Break muna, alam mo yung break sa comedy. Ang labo, no? Magbe-break ka. Yung comedy yung break ng ibang tao, pero yun yung trabaho namin. So magbe-break kami sa stand-up comedy or magbe-break kami sa comedy. Alam mo yung pagkwentuhan lang, bawal on. Bawal mag-joke. Hindi ko alam eh. Diba? Dapat mo mas conscious ba ako uli? Para, alam mo yun, maganda yung show. So, ang hirap magreklamo. Maganda yung love life ko. Alam mo yun, nakuha ko yung star objectives ko sa podcast, diba? Solid tong TPN. Parang pag wala masyadong reklamo, wala masyadong joke. Sabi nga ni James Karaan na I'm sure kilala nyo rin at updated din kayo na toy collector na siya ngayon. Sabi niya, mula nung naging trabaho yung stand-up comedy, wala na siyang hobby. So nag-turn siya to toys. Ako naman, nung pandemic, sakto, nagigitara ako ngayon. How many guitars do I have? Too many. Ang dami kong gitara, hindi mo na ako nagja-jam. Hindi mo na akong gigig sa labas. Bedroom musician lang. Tapos yung musikerong legit na sinasabi ko, mag-jam ka. Pero alam mo yun, may sense din maging hobbyist eh. Diba? Sabi nila parang mag-jam ka para maging totoong musician. Pero lalabas pa ako ng bahay, magpa-park, magko-court. Parang nagsa-stand-up comedy gig uli ako. Ang gusto ko nasa bahay na lang ako eh. Kasi break siya eh. Nasa bahay ako. Walang criticism. Pag may mali akong tinugtog, okay lang kasi hindi ko naman trabaho yun. Hobby lang. Bibili na ako ng mga gitarang maganda. Titignan ko lang, makintab. Alam mo yun? Hobby. Ayaw ko sabihin hobby lang. Nasa side quest ko pa rin yan. Ewan ko, baka tumugtog ako sa Makati, mga jazz bar doon. Alam mo yun? May maganda akong pipe dream eh. Yung jamming ng jazz, alam mo yun? Pero, wala. Sa ngayon, kailangan ko ng break. At nagkasakit din kami ni Chi galing sa Cebu. Hindi ko alam, nakakuha kami ng bug. Tapos mga 5 araw kami nagkasakit na malala. Sobrang sakit na ulo. Napagod din kami. Nas na-realize namin na okay, minsan talaga after the show or before the show, kailangan mo na umuwi na lang ng hotel, no? Tapos sabi ko, after namin gumaling sa sakit, hindi rin namin rin-regret, no? Kasi sobrang solid talaga na hosts ng Epicenter sa Cebu, Epicenter Entertainment. Si Josh at si Sarah, yung magkapatid. Kapatid nila si Gabi Alipe ng Urban Dub. Pucha, dinala kami sa record store, tapos saktong inuman lang, kainan, kwentuhan, tapos pagkatapos sa isang Korean chicken restaurant na masaya rin. So, hindi namin nire-regret yung labas namin, pero dapat may pahinga rin. Ewan ko, pag magsi-Singapore kami, Australia or tour next year, Canada, US, diba? Claiming it, manifest. UK, Spain, ewan ko. At may pahinga na talaga eh. Kasi, iba pag nag-aeroplano kayo, no? Ang dami mong hininga ng ibang tao siguro. Kahit nakamask ka. Nagta-travel ka, syempre shows, public, alam mo yun, vitamin C na kami ng vitamin C. So, nakatuyo rin siya na hindi ka makaisip ng joke. Pag yung ulo mo talaga, pounding headache eh. Shoutout sa Advil talaga. Ang galing na invention talaga ng Advil, no? Pero syempre, titipirin mo na. Mga Advil ka na Advil, di nasira yung katawan mo. Pero, wala. Kailangan ko ng bagong jokes. And lately nga, gusto ko open mic ng open mic. Pero mula nung nagkatrangkaso ko na flu kami ni Chi, parang pinahinga ko na lang eh.
Imbis na mag-open mic ako ng Tuesday at Wednesday, pahinga na lang muna kasi next weekend meron uling show, babiyahe uli. So parang paano mo ibabalance yung pahinga tsaka trabaho pa rin ng open mic, new jokes. So I guess kailangan magreklamo. Yung may joke kasi ako pero masyadong parang friendly fire. Alam mo yun? Ayaw mo naman maging friendly fire na may mga commenters ka tapos inasar mo na lahat ng pango. Ganun, di ba? Kasi pango ako, so okay lang sabihin. Ayaw mo na sabihin na, tangina mo pango. Kasi may mga tao naman na inosente, na hindi naman haters, na pango. At tulad, alam mo yun? Pero grabe yung haters, di ko maintindihan talaga minsan. Kasi may mga, ando na yata ako sa point na TikTok famous, Facebook, Instagram famous, na talagang meron ka ng dedicated closet fans, yung mga haters na parang, sabi nga nung isa, wag mo nang pansinin, pero meron isa talaga na, basta yung Instagram username niya, cyclist, yun yung achievement niya, nag-cyclist siya, ganyan-ganyan. Tapos syempre, binara ko siya, kasi komedyante ako, ba't mo naman atakihin, di nasira yung mundo mo, di ba? Sabi niya, I don't get why people would find this entertaining. Sabi ko, ang entertainment mo, mag-cycling shorts, ano ka, 5 years old? So malamang nung nabasa niyo, nagalit siya, nag-comment na naman siya sa next post. This guy, sir, mali grammar. So sabi ko, English ka, bobo ka naman. Tapos ang haba ng reply niya, tapos parang something about ganyan. So parang meron na talagang dedicated closet fans. May mga haters na talagang sumusunod. Katulad na napag-usapan namin ni Baus at Isa sa isang episode. Na recurring na nagko-comment. Parang putya, I live in your head rent-free. Yun yung sinasabi sa online na parang kung galit ka, di wag mo lang i-follow. Follow mo, di ba? I think, hindi ko lang alam kung paano mag-block from the Meta Business app. Pero pag blinak mo yung mga taong gayon, parang pabor pa sa kanila. Kasi, ano bang klaseng buhay yun, putya? Galit ka sa isang tao, tapos magko-comment ka, hindi ko mag-gets eh. Alam mo yun? Wala ka ibang hobbies? Try mo mag-holin. Tanim ka ng kamote, kuha kang dalgona coffee, throwback sa pandemic, anything. Pottery making, wala ka ibang hobby kundi mag-spread ng negativity at mabara sa mga reply, puta, wala kang panalo eh. Hindi ko maintindihan. So siguro yun yung next may jokes kasi ako na chunk na ganun eh, na masyadong masakit na may mga commenters, tas pag tinitignan ko yung baka gawin ko, no? Baka ito na nga yung new jokes ko. I-note ko nga yan. Yung mga commenters, yung mga haters, kasi napapansin ko, yung mga commenters, pagbuksan ko, mga pamilyado, may mga batang anak. Ano yung ganun ba? Hindi na ba ako mag-aanak? Magiging hater ba ako ng buong mundo? Mabubwisot ba ako sa mundo pag nagkaanak ako? Kasi wala naman akong plano talaga magkaanak, no? Pero yun yung iniisip ko na, ganun ba sila kagalit sa mundo pag nagkaanak sila na baby? Tapos may kinomentan ako na ang pangit ng anak ang pangit ng bata sa profile picture mo, tapos may nag-message sa akin na child abuse yan, yung mga ganun. So yung nag-message sa akin, tinignan ko, tapos parang anong child abuse, ikaw rin pangit, joke lang. Pero may chunk ako ng jokes na ganun, nakonsensya ako, parang masyado ng solid. Parang ganun ba yung asawa nila, tinignan ko yung picture ng asawa niya, tapos alam mo yung pictures you can smell? Yung parang picture pa lang, alam mong ang ina-market na ng glutathione. Tapos pictures you can smell, parang tinignan ko pala yung profile picture ng asawa ng hater na to. Amoy ko na yung pen shop cologne. Alam mo yun? Tapos may hater pa na nagsabi na parang mali yung math mo, i-google mo inflation kasi may joke ako tungkol sa real estate. Gusto ko sabihin, i-google mo yung Ateneo, doon ako nag-graduate. Huwag mo akong turuan. Tapos sinabi ko, yung Ateneo, school yan. Yung Ateneo ay hindi lang jacket na sinusuot mo pag giniginaw ka sa call center. Alam mo yung masyado masama na eh. Masyado masama na. Tinan mo, may mga nag-tighten up yung anus nung narinig nila yan eh. Parang, may kaibigan akong call center. Teka, call center ako eh. Wala namang masama, pero alam mo yung friendly fire na siya, parang nagpapasabog na akong granada sa jokes. Ewan ko, gagawin ko ba yung joke na yun? Di ko alam. I guess yun yung bagong chunks, no? About online haters. It's very relevant. It's very now. Sheesh! It's very Gen Z. Ewan ko kung ano ba yung mga gagawin kong bagong jokes, pero sa ngayon, yes, I know I'm one of the best, the absolute mega best of Comedy Manila.
one of the top tier comedians here. And sinabi nga ng isang nanood ng August 17 Music Museum show ko, basahin natin basahin natin. This is a positive comment, guys. Sabi sinabi niya, to see you improve each year is a feat. Kill all the way. Congrats, sir. Diba? Pero sinasabi ko sa inyo, may mga araw din talaga na parang, pata, nakakatawa ba itong joke to? Nakakatawa pa. Makakaisip pa ba ako ng joke? Diba? Ika nga ni J. Cole, is my new shit gonna be better than my old shit? Alam mo yun, ayaw ko naman maglagay lang ng jokes pero hindi nakakatawa. Wala pa nakaka-match dun sa level ng Wigo jokes eh. So, medyo tuyo tayo ngayon, guys. Pero okay lang. Reklamo ng reklamo. Tanggap ng blessings. Road rage. Ano pa ba mga reklamo ko ngayon? Siguro yung ano pa rin. May episode ako about masculinity, gender issues. Parang nadaanan ko na rin yun. And then, ewan ko eh. Ano pa ba? Haters. Siguro yun. Siguro yun ang magiging theme ng next special ko. Versus road rage, commenters rage, haters rage, bashers rage. Pero yun nga, no, hindi naman pwedeng matapobre jokes ka lang ng 1 hour. Kasi doon napupunta eh, di ba? Kung may basher ka, ika nga ni James, sa special niya nung pandemic, na about bashers, tignan mo yung profile picture. Tignan mo yung trabaho niya. Nakakaangat ba siya sa'yo? Huwag mong pansinin. Mas mababa ba siya sa'yo? Si James to, mas mababa ba siya? Kung yes, lapas tanganin mo na. Yan ang tips ni James kung paano mag-handle ng bashers. So, ewan ko, yun ba next? Pag nasa biyahe kasi ako, hindi ako nakakaisip ng jokes. Kasi bastion mood talaga ako pag nasa biyahe ako. Siyempre, nagko-content ako na onte, nagpo-post pa rin, pero talagang pag nasa bastion ako, bastion mood eh. So, hindi katulad ng ibang comedians na may jokes sila about 10-minute joke sila about pumunta silang Thailand or something. Ewan ko. Tingnan natin. Pero yes, since itong podcast na to ay para sa mga comedy fans na gustong makasilip sa likod ng tabing na stand-up, yes, nagkakaroon din kami writer's block, mental block, tuyong-tuyo. Lalo na pag sunod-sunod yung show at may kaba lagi na, shit, manonood ili yung mga taong nanood sa akin. So pag inulit ko yung jokes, alam na nila, hindi na sila matatawa, sabihin nila, alam mo yun. Pero luckily, sa dami ng tao sa Pilipinas, Metro Manila pa lang, marami pa rin new watchers eh. Marami pa rin new audience talaga na hindi pwede mag-isip na, napanood na ito ng iba. Kasi parang, sino ka ba? Parang ang yabang mo naman na, kinakausap ko yung sarili ko na napanood ka na ng lahat sa Metro Manila. Pag nag-show ka dyan, napanood ka na nila. Sila, alam mo yun, sino ka? So may ganun ding balance. Pero, meron din akong podcast na Do All Jokes Go to Heaven. Meron ba akong mga bago ngayon? Ito, AI jokes. Meron ako AI joke para sa inyo. You heard it here first. Well, actually, ginawa kaya na ito sa open mic. Ang pinaka may kilala sa atin ay hindi yung partner natin or yung best friend natin. Ang pinaka may kilala sa atin ay si Google. Kasi si Google lang yung nakakaalam ng ating mga secret Google search words. Kaya nagkakaroon ng mga AI girlfriend sa Japan, di ba? Imagine mo, yung AI mo maging girlfriend, o yung girlfriend mo AI. Talagang kilalang kilala ka nun. Isusurprise ka sa anniversary. Wow, magbibihis kang Jollibee, tapos titirahin mo ako sa puwet. Yan ang mga jokes. Nakakatawa yun Gagawin ko to. Eto, meron ding bago ngayon. Hindi naman pala ako sobrang tuyo. Baka hindi ko lang nakikita yung notes ko. And then we can work from there. Marami pala. Talagang masipag talaga ako no? Maraming salamat sa work ethic ko. Online selling. May nakita ko nagbebenta ng cellphone online. Nakasulat, pass sa scammers. Putang ina, malamang. Pass sa scammers. Mababasa ba yun ng scammer? Hindi pa buo yung joke Mababasa ba yun ng scammer? Tapos, ay putang ina pare. Pass siya sa scammers pare. Iba na lang lokohin natin. Ayan nakasulat, pass sa scam. Oo nga Doon lang tayo sa nagbebenta ng cellphone na nakasulat, game sa scammers. Okay lang. Ito, may isa pa akong joke na bago. Bawal na sabihin yung inchik-inchik. Kasi diba nung bata tayo, parang, ang ganda na, ito may sulat na inchik-inchik. Hindi ko maintindihan yung sulat inchik-inchik.
Bawal na sabihin nyo, no? Racist na. Ano pa ba? Ito, susulat ko, naalala ko lang yung joke, no? Pag tama French, sophisticated. Pag tama yung pronunciation mo ng French, sophisticated ka eh. Diba? Croissant. Bourgeoisie. Pag tama pronunciation mo ng Chinese, para ang racist eh. Yun, ewan ko, baka may potential joke na yun. Ito, may mga malabo pa rin akong jokes na si Adam yung nagpangalan ng animals, diba, sa Bible. Nung una masaya siguro, no, kasi parang elephant, dog, alam mo yun. Masaya pa siya hanggang sa nagiging sobrang specific na pagod na siya. Brazilian reticulated python. Nasabi mo na yan. Putang ina. Brazilian reticulated python blacktail. Okay, sige, ito. Diba? Nakapagod din eh. Kaya niya kinain yung apple eh. Alam mo yun? Ang inan to, ako pinapangalan na lahat. Kainin ko nga tong apple na to. Ewan ko. And then yung iba, luma na. Yun lang ang mga bago kong jokes so far. Hindi ko alam sa aking voice notes, pero trust lang. Trust in the process. Trust in the hatred inside me. Makakabuo rin tayo ng special. Bagong 1 hour special, and I hope you will be there to witness it. Let's get better and better. Kailangan ko manood siguro ng... Alam niyo ba na wala na ako? Nakwento ko ata to na Baus at Isa na wala na akong premium na Netflix. Premium na Netflix. Wala na akong Netflix subscription. Wala na akong... Sa ngayon Siyempre may flight ako sa ibang bansa, so kailangan ko mag-download ng Spotify para meron akong downloaded songs. Pero sa ngayon, wala pa akong Spotify Premium, wala pa akong Netflix subscription. Pucha, paano ako magkakaisip ng jokes niyan? Hindi ako nanood ng Netflix special. Kailangan din natin mag-consume eh. To create, you have to consume. Makinig din ako ng ewan ko. Tambay lang ng tambay with comedians, with people, experience life. Because jokes come from life. Maraming salamat sa pakikinig ng episode na to. Tuyong-tuyo. Pero masaya ang taon na to for Absolute Mega Best Tour. Maraming salamat kay Red at GB James at aming mga partner sa aming mga bash show. Great memories next year. Putting it out there in the universe. Hindi ko alam. Canada, US, Dubai, Switzerland, Davao, Iloilo. Tingnan natin. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayong something about stand-up comedians na natutuyuan din kami. Nauubusan ng jokes. Just again, behind the scenes speak in the life of a stand-up comedian here in the Philippines who also performs abroad but based here in the Philippines. Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Puro walwala ako ngayon. Wala akong maisip ng jokes. So, kulang tayo sa intellect. Pero, tiwala lang. Importante sa amin ang originality. No magnakaw. No translate lang naman ng joke na English. Gagawin mo ng Tagalog. Or, kokopay mo yung joke ng isang komedyante. Tapos, sasabihin mo sa'yo. Iibahin mo lang ng onte. No yan. Kailangan original pa rin. Yan ang aming pride at unwritten rule dito sa stand-up comedy. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa eksena. Kung meron kayong naisip na meme or joke na isend sa akin, wag na please. Maraming ganyan sa buhay ng isang komedyante. May joke ako eh. May joke ako, baka pwede mong gamitin. Sa'yo na. Tago mo na lang. Sulat mo sa papel. Punas mo sa puwet mo. Okay lang kami. Yan. Tiwala lang, magkakaroon tayo ng... Sabi nga ni Ryan Rems, pag nagsa-special ka, parang album, madali pa yung debut album mo eh. Hits yan, buong buhay mo sinulat yan. Yung sophomore album mo, tricky na yan. Yung third album mo, fourth album, fifth album mo, mahirap na i-sustain yan. Kasi yung unang album ng isang artist, o sabihin natin, yung unang 1 hour special ng isang comedian, 5 to 10 years mo binuo yan. Bata ka pa lang, may jokes mo na yan eh. Bata ka pa lang, kanta mo na yan. Pero yung mga next ones, yun na yung challenge. That's when you grow.
Katulad ng joke ko, wala nga akong anak, so wala man akong wala akong bagong face ng buhay, hindi katulad ni na Chan Chan, GB, may joke sila na 20 minutes tungkol sa anak. Alam mo yun, wala akong ganun. So, anong gagawin ko, di ba? Ewan, tignan natin. But again, yung uncertainty na yan is what gives nervousness but also excitement to this very exciting career of stand-up comedy. Maraming salamat sa lahat na nakikinig. Kita-kita tayo sa open mics. Yun na lang ang promote natin. Every Tuesday, Wicked Dogs BGC. Every Tuesday night. At Wednesday, Most Matalino Street, Quezon City. Every Wednesday night. May mga ibang open mic pa pero hindi ko pinupuntahan. So pinopromote ko yung mga pinupuntahan ko. Peace out. Kita-kita tayo. Yung 1 hour special in 1 or 2 years. Maraming salamat sa pakikinig na Intellectual Wall with Victor Anastasio. Sama kayo sa Telegram group, The Intellectual Walls. Ang link to join the group ay nasa description ng episode na to. Kita-kita tayo doon. Peace out. Ingat kayo lahat. Comedy Gods bless us all. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.